Hapsangong, maayong gabi, magandang gabi. Sumasagi sa ating isipan ang salitang kababalaghan pag sumapit na ang Nobyembre na buwan. Pero pag walang namatay, wala rin yung mga ganon. Kababalaghan, maaring totoo, maaring kwento lang. Isa ito sa patuloy na pinaniniwalaan ng karamihan kahit pa walang konkretong basihan. Ako mismo, di ba? Meron na talaga. Kadalasang nagpapakita, nagpaparamdam, at minsan napapanaginipan. Kasi yung taong maging ganyan, yung mga taong salbahe. Pero pag alam ng mga lahat ng mga tao, pag yung tao na yun makasalanan, magsabi na yan sila. Meron na yan. Ngunit paano kung nasa lugar ka na halos gabi-gabi ay nagpaparamdam? Walang oras, walang sinuman ang pinipili ng pangguwa. Ano na yun siya dito, mawala na itong laman na ito. Yung dugo-dugo niya, yung dito na dumadaloy. Yun yung mga patay, tapos parang may mga gusto silang ipahiwati. Makatok sa bahay, minsan nagaganyan-ganyan sa mga dingding. Minsan batuhin ka ng hindi mo alam. Tulad sa akin, half open yung third eye ko kasi minsan nakikita ko sila pero hindi ko nararamdaman. Minsan nararamdaman ko sila pero hindi ko alam kung saan sila banda. Yung time na yun, biglang takot ko talaga. Pero nakaluksong ako, sabi ko sa'yo, nawala akong kasugat-sugat. Siguro dala talaga ng takot. Hindi lang naman tayong mga taong elemento na naninirahan dito sa mundo. Ayun, bigla kami binato ng, akala mo yung kinuha mo yung buhangin sa applyan, puting-puti, tapos basang-basa pa. Naglabas ako. Kinuha ko yung baseball na ganyan. Doon ako nagpupuk-puk yung katulad sa pantan na yan. Bigla pa naman yung na. Nangyari yun sa ospital, pero ako mismo, di ba? Hindi ko naman sinasadya na flashlightan lang. Upang matiyak kung ano at meron ba talagang nagpaparamdam o nagpapakita sa sinasabing ospital, personal at mag-isa ko itong pinuntahan. Mga guys, punta na tayo loob. Nakatake kami ng 3 PM, maaga pa, blurred talaga ang video. Tapos 7 PM nag-ulit kami, another shoot na naman, nag-blurred pa rin yung video. No choice, iba kami ng venue or iba kami ng place na pag-shootingan ng itong edition na ito. Dito tayo sa loob. Pero kinakabahan pa rin ako. Pangalawang beses na nag-shoot kami. Kasi inulit namin kasi nag-blurred. Tapos nag-blurred na naman siya. Nahilo ko. Tapos bigla namatay yung flashlight. Nag-ano lang siya. Isang beses lang siya wala namang kalabat-lobat yung flashlight. Meron na talaga. At sa unang pagkakataon, may naramdaman. Ngunit hindi nagpapakita. Yung pakiramdam ko dito. So ayan, dito naman tayo sa hallway. Ayan, kung saan first na nag-shoot kami. Ito kasing building na to is medyo matagal siya na na standby. Tanda ko lang, parang kabilang mata, kumikintab lang siya na mata. Hanggang sa nagdesisyon akong lagyan ng kamera ang bahagi ng ospital kung saan palaging nagpaparamdam ang sinasabing pangguwa. At ito ang nahagip ng kamera. Rinig mo yung magganon sila. Tawag sa amin latak. Ito na yun siya. Ito na yun siya kasi wala nang laman. Haka-haka man o may ebidensyang basihan, mag-ingat, pananampalataya at dasal ang natatanging sandata. Paniniwalang may bumabalot ng kababalaghan. Yan ang nakatatak sa ating isipan. Sari-saring kwento at karanasan ang ating natunghayan.
kwentong hatid ay may aral at realisasyon sa totoong kaganapan ng kababalaghan sa makabagong panahon. Laging pakatandaan na hindi lang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ibabaw. Ako po si John Paul Ray Juanito para sa Life and Culture Documentation November 1 edition. At ito ang kababalaghan ng Pangbuwa.